Charging higher split time. Punch. 410. Nice, ganito na ako So ano na siya, i-calca na siya. So 3.4.7. Pero yung current niya dito is 3.6 3.46. So ginagamit ko lang to. Tapos ang makikita niya naman kung ilang PSI. So 140 PSI. Yung ginawa ko pa rin ito dahil hindi kasi yung maiksi lang yung cap ano ko. Tapos naghinang ako ng 2 pirasong access valve. Hinang ko lang siya, tapos may isa akong mahaba din para yung 410 nasa loob lang. Ganito ako mag-recharge ng Freon. Malamig na din sa loob. Mag-observe ko na lang ito na okay na din yung ambience na mainit na rin. So i-observe na lang natin ang mga ilang minutes pa na makontrol natin na malamig. Pero sa loob naman, malamig na rin sa loob. Tayo ko lang na subo yung grill. Kailangan pa bang dagdagan o bawasan. Basta pag mag-allow ito, i-storage mo muna para yung lalabas kasi kaya nito masyadong mahaba yung mas na ginamit ko. Dapat matanggal mo na yung hangin bago purong Freon lang ang pupunta sa taas. Kasi kaganina nito halos walang walang laman mismo. Pero naman na-check kung may leak ba itong inlet na to. Kung magbago ito bukas, hahanapin ko yung leak. Pero pag hindi na. Kasi dito naman sa mga copper niya, wala naman siyang nakitang langis. So wala lang talaga siyang lamig kaganina. Observe na lang.
lalaro na lang yung kanyang amperahe. Sa loob yung indoor okay na, malamig na yung indoor. Kung makikita napakalamig, makakapakainit na ng buga dito. Ito lang yung ano ko, ito yung gamit ko lang para hindi ko na ilalabas yung tangke. Diyan lang siya sa loob. Then ito na lang manifold sa labas. Ito na lang, kahit maiksi okay na. So maganda na, makita niyo maganda na yung magano na yung tubig. Yung drain niya, makikita mo yung drain tulo na, so malabig na sa loob. Ganun lang ako mga ka-repair yung ginagawa ko dito. Pagdadagdag ng preyon. Kasi kung hindi naman to aayos pa bukas, tanggalin ko to, i-leak test ko to. Based sa observation naman, hindi naman nagbago yung kanyang pressure eh. Sa mga veterans, alam naman natin itong amperahe na to, upside down talaga to. Dahil unang-una, bukas pa yung bintana, hindi talaga mag-i-stable. Kasi kanina halos walang laman ito. So ganun na lang, update ko na lang kayo sa ginagawa ko to. Ang ano pala nito, ang brand pala nito is higher brand inverter. So lumalaban naman ang compressor, okay naman compressor, hindi naman siya ma-push compression. Sa susunod pala may ipapakita ko sa inyo na kahit anong karga ko hindi talaga tumataas. So ang findings ko nun dapat mapalitan na siya ng compressor o magpapalit na lang ako ng unit kasi may pamalit unit naman ako. Dito pala ang location ko. Maraming salamat.